akin ay napakabuti kong bata, mapagmahal sa magulang, masunurin sa magulang, maunawain. Subalit sa likod po ng kanilang nakikitang yaon, mayroon pong isang maskara na nagtatago. May isang maskarang bumabalumbong sa aking katauhan. Maskara na kapag wala na ako sa simbahan, maskara na kapag di na ako nagpuprosesyon, maskara na kapag di na ako nakasuot ng uniforme, masama na po akong bata. Bakit po? Sa dati ko pong buhay, lumalaban ako sa aking magulang. Sa dati ko pong buhay, sumasagot ako sa aking kapwa. Kesyo matanda ka, kesyo sino ka pa, kapag may katwiran ako, di ka uubra sa aking pagkatao. Sa dati din pong buhay, kasi po noon, dahil po tayo nasa kadiliman, sa pananaw po natin noon ang mga bagay na makapagpapaligaya sa atin ay yung pong mga bagay na mga kaganapan na tulad po halimbawa ng sugal. Sa dati ko pong buhay, laman po ako ng mga patay, sa mga bingguhan, sa mga tongan, sa mga kung ano-ano po, perya, yan po. Yan po yung mga kaganapan sa buhay ko na parang tila baga kadiliman. At dumating din po sa punto ng buhay ko na walang-wala po akong pag-asa. Tulad po nung nabahagi ko po nung nakaraang taon, ganito rin pong panahon, tinawagan po ako, aaminin ko na po sa inyo ang katotohanan. Kaya lang sa atin lang po. Kaya po ako natawagan sa dakong ito kasi po yung minamahal ko, binrake po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dati ko pong buhay, yung pong kaganapan na yon, sa palagay ko po ay para pong napakadilim ng aking paligid. Kasi po, yung karelasyon ko po na yon, sabihin ko po, kulang 2 taon po kami. Kaya lang po, binrake po niya ako. Kaya yung pong kaganapan na yun, nawala po akong ganang kumain. Nawala po akong ganang magpolbo. Nawala po akong ganang magsabon ng mga pampaputi, kaya nagkaganito po yung mukha ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di po, biro lang po. Yun po, sa dati ko pong buhay, para po bang kala ko po, tao ang makapagbibigay ng lubos na saya sa buhay ko. Tao ang makapagbibigay ng lubos na galak sa puso ko. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Isa lang pong simple yun na kaganapan. Na sa pamamagitan po ng kaganapang yaon, na inakay po ako ng Panginoon sa dakong ito sa pamamagitan po ng paggamit sa kapatid na Ana. At doon po, sa pagtungo ko sa dakong ito, mayroon po palang liwanag na inaalay ang Diyos. Mayroon po palang tanglaw na ibinibigay ang Diyos. Subalit bakit po yung tanglaw na ito'y pilit na nababalumbungan at natatakpan? Dahil po sa marami kong mga paghahanap sa aking buhay. Kaya po, nang natungo po ako sa dakong ito, ayoko pong maging sinungaling. Ayoko pong maging isang mapaglinlang sa inyo. Sa ngayon po, ayoko pong sabihin na ang aking pong liwanag na natamo na mula po sa kadiliman, ay dinala po ako ng Diyos sa katanghaliang tapat. Sapagkat kapag tanghaliang tapat po ay talagang liwanag na masingkad na masingkad. Sa ngayon po ang masasabi ko po sa inyo, mula po sa kadiliman na yon, na binago po ako ng Diyos sa pagtungo ko po sa dakong ito, naroroon po yung pagsilay po ng liwanag. At sa pagsilay po ng liwanag na ito na hambing sa bukang liwayway, nagsusumika po ako na hindi man lubos at di man maging ganap na ang bukang liwayway na ito patuloy na magningas at katulad ng isang araw na nagmimithi ang tao na siya'y masilayan, nawa po ang liwanag at tanglaw na aking nakamtan sa dakong ito ay maibahagi ko rin po sa kapwa ko tao. At mga kapatid, tandaan niyo po, ang liwanag po ng araw ay di natin masisilayan kung walang Diyos amang nagbigay. Tama po ba? At sa dako pong ito, tuwiran at hayagan ko pong sasambitin na mula sa kadiliman, sa pag-akay sa akin ng Diyos sa dakong ito, ang liwanag ng araw, ang liwanag ng Espiritong Banal ay di ko po makakamtan kung walang isang apu kontsing na sa akin, sa iyo, sa ating lahat ay ginamit ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Kaya po mga kapatid, di ko man po lubusang matumbok yung pinakatema po ni Nanay Seni. Nawa po sa karampot ko pong bahagi ay manamnam nyo po na sa ating pong buhay na mula po sa lumang buhay, tayo po'y inakay at binihisan ng bagong kasuotan ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan, di tayo po nahugasan, di tayo nabihisan, di tayo natanglawan na mula sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan ng tayo lamang. Kundi mula sa kadiliman, tayo'y natanglawan, mula sa lumang kasuotan, tayo'y dinamitan, mula sa putikan, tayo'y hinugasan. Dahil may Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan, Apo Conching ang pangalan. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, tayong lahat ay may damit. Tayong lahat ay may kasuotan. Tayong lahat ay may pinagdaanan. Nawa po sa dakong ito, sa pag-akay ng ating mga paa na mula sa ating Panginoon sa dakong ito, magkapare-pareho po tayo ng kasuotan. Yaon ang iyahandog sa atin ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching ang kinalugdan. Nawa po, ang karampot ko pong bahagi ay nakapagdulot din po ng gatiting para sa inyong lahat. Maganda umaga po at maraming salamat. Narinig po ninyo ang paliwanag ng ating kapatid na si Berhel. Magmula po sa kadiliman. Kasi po, magpapari po yan eh. Pero tingnan po nyo, naririto siya. Dahil nga po sa pag-akay ng Panginoon, naririto, dito niya nakamit ang kaliwanagan sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching na matiyagang nagbibigay sa atin ng mga mabubuting balita. Sa akin pong tatawagin ay ang ating kapatid na mula sa Bustos, ang aming pong Teacher May. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Una po sa lahat, ang aking papuri at pasasalamat na niloob po niya na tumayo ako muli sa inyong harapan upang magbahagi ng kanyang kadakilaan. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sapagkat sa kanina po, sinabihan po ako ni Tita Seni, hindi po katulad ni kapatid na Berhel na bigla po siya. Ako po nasabihan na magbabahagi, subalit hindi ko po alam kung ano yung tema, kung ano po yung pagninilayan. Hindi man po ako nakaka-attend ng vigil pa, pero po naririnig ko na yung anak ko po kasi nagbi-vigil, kung ano po yung ginagawa. So sabi ko po kay Tita Seni, ano po ba yung tema? Sabi po niya, secret. Yun po pala sa kabutihan po ng ating Panginoon. Napakaganda po at talaga pong akmang-akma sa aking buhay nung hindi pa po ako napupunta sa dakong ito. Nung pong dati ko pong buhay, totoong-totoo po, akala po natin sa ating buhay, nandun na po tayo, meron na po tayong kaliwanagan, po kilala natin ang Panginoon, subalit hindi po pala, marami pong kulang, hindi pa ganun kalalim. At katotohanan po, sasabihin po natin, tayo po ay naligaw. Amen po ba yon? Amen po. No, sabi nga po, kung ano yung mga ginagawa natin noon, akala natin tama. Pero sa totoo po, marami yung naligaw po tayo. Pero salamat po sa Panginoon, tayo pong inakay niya sa dakong ito, na itinutuwid po niya sa pang-araw-araw, na narinig po natin ang mga banal na aral niya, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching. Binanggit din po ni Tita Seni doon yung sabi nga po, pagka po tayo naliwanagan na o nakakamta na ng liwanag mula sa ating Panginoon, meron pong nababago sa ating buhay. Amen po? Dapat po meron, no? Pagka po tayo nakikinig ng mga banal na aral, marami na pong nababago. At gusto ko pong, isang araw ko pa po gusto itong ibahagi nung marinig ko po si Mami Beth na magpahayag nung Wednesday po yun nung may mas po, napakaganda po nung pagbabahagi. At ihingi ko po ng permiso sa umaga pong ito na bigyan ko muna po ng patotoo yung kanya pong ibinahagi bago ko po bigyan ng konting pahayag naman po yung sa aking buhay.
Pwede po ba, Mami Beth? Sabi po niya noon, kasi po totoo po pag nasa kadiliman po tayo nung dati at tayo naliwanagan, totoo po nababago tayo. Ganun po yung pinapaliwanag ni Mami Beth, naganap sa buhay niya, kaya po nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Totoo po yun. Nung dati po, yung sinabi nga po ni Mami Beth, ano daw po siya, sinasabi, bruha siya, tigre, no? Totoo po yun. Kasi ako po noon, nag-aral po ako ng St. Mary's ng high school. Kabatch ko po yung anak niya, si Cathy. Noon pa lang po nakikita namin siya, natatakot na po kami sa kanya. Kasi yung ano po, yung itsura, no? Tapos po, nung na-hire po ako na teacher doon, ang first year of teaching ko po sa St. Mary's 1996 po yun, academic coordinator po namin si Mami Beth. Tapos po, the first year of teaching ko po, ang ganda po na experience, may sumugod po agad na mami. No, nagre-reklamo. Di syempre po, pag bago ka lang, nakakakaba. Pero ang haharap po ay si Mami Beth, kasama po kami mga subject teachers. Nung time po na yon, nakita ko po yung nagre-reklamo. Hindi ko po alam kung nare-recall pa ni Mami Beth yung pangyayari na yon. Kasama po yung lolo, yung lola, yung mami, yung bata, tapos hindi ko pa alam kung may kasama pang tita, hindi ko na po masyadong matandaan. Nandun po kami sa office ni Mami Beth, no? Ako po kinakabahan. Ako pa po yung unang tinanong. Ang sabi po sa akin, si Mami Beth po nagsasalita, o sa iyo, madam po kasi tawag. Bakit siya mababa? Ang subject ko po ng Filipino. Sabi ko po, kasi po hindi po siya nag-recite ng tula, recitation, part po ng recitation. Sabi po niya, o tingnan mo na, sabi po gano'n. O sa iyo, Eka, anong subject naman? Ganun po siya. Alam niyo po, nung kinakabahan ako dahil baka hindi kami makalusot, no po, o hindi man po, kasi tama naman po yung ginagawa namin, ang ano ko po, baka hindi po namin maano yung magulang. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi po sila ubra kay Mami Beth. Talaga pong napaka-tapang po niya noon. Kung sa salitang tao nga po, umuwi po ng pupuwit-puwit yung nagre-reklamo. Sa takot po kay Mami Beth. Totoo po yun. Kasi ako, ay Diyos ko, salamat po sa Panginoon noon. Talaga pong nakaligtas kami noon. Pero dahil nga po, ganun si Mami Beth noon, wala po talagang uubra sa kanya. Kaya po pag nasa salubong ko po siya noon sa corridor, kasi po yung St. Mary's, medyo maluwang po yun. Pag nakita ko po siyang papunta dyan, pumunta po ako sa likod para hindi ko po siya makasalubong. Iniiwasan ko po talaga siya. Ang haba po ng palda niya, na ang biyak hanggang dito po. Totoo po yun, naka-heels po siya, nakataas yung buhok niya. Kung maglakad po siya, nakaganyan siya. Ganun po talaga. Kaya pag nakita ko pa lang po siya, umiiwas na po ako. Kasi sabi nga po ng mga teachers doon, ganun siya kasungit. Di ba, Teacher Ruby, no? O, ganun po siya noon. Pero kaya po nung unang napunta po ako dito, nagpagamot po ako noon, dahil nga po sa aking karamdaman na ginawang paraan ng Panginoon, doon po ako nakaupo, tandang-tanda ko po yun First day. Ayun po, nakita ko po si Mami Beth doon. Sabi ko, ano ginagawa ni Madam Beth dito? Naisip ko pong gano'n. Tapos pare-pareho po sila ng pants. Tapos may nagsabi nga po, mga alagad, hindi ko pa masyadong naiintindihan. Pero tinitingnan ko po siya noon. Sabi ko, ano kaya ginagawa niya dito? Naisip ko pong gano'n dahil bakit di na siya nagtatrabaho, gano'n po. Hanggang sa lagi na po na siya share na ano ko na po. Napakabuti po ng Panginoon kung paano nakita ko nga pong nabago siya. Noon pong ngayon po, pag nasa salubong ko po siya dito, kung noon po iniiwasan ko siya, ngayon pag nakita ko po siya, hindi ko po siya lalapitan para mag-bless po ako sa kanya. Buhay po ang Diyos. Ganyan po kabuti ang Diyos. Yun po ay isang halimbawa. Bakit ko po ibinahagi? Isang halimbawa po, di ba? Na kung dati nga po, ang buhay din ni Mami Beth, na isang mabuting halimbawa po, na nasa kadiliman po noon kung paano niyang ibinahagi, nagkaroon po ng kaliwanagan. Amen po ba? Nabago po. Ganun po kasi tayo Ako po nung dating buhay din, ganun po. Talagang, paano ko bang sasabihin, napakaliit po ng pananalig. No? Akala po natin nagtitiwalaan tayo sa Diyos. Po pala, nasa kadiliman pa rin tayo. Akala ko po noon, pag may problema, gano'n lang, umiiyak na po ako. Napakaliit po ng ano ko Yung pag-asa po ba, mabilis magulumihanan, walang kapayapaan, walang kapanatagan. Pero salamat po sa Diyos at sa ating pong minamahal na Apo Kunching. Kung paanong lahat pong maliit na yon, unti-unti niyang pinalalaki, hindi man po ganap pa. Subalit salamat po sa Ama kung paanong nadama ko na po yung liwanag. Kumbaga natatanglawan po sa bawat araw, hindi man po araw-araw na nakakatungo ako sa dakong ito. Subalit nga po kapag ang aral po na ibinibigay sa atin ng Panginoon, pag po ito ay pinakikinggan nating mabuti, dinadama po natin. At higit po sa lahat at ang mahalaga ay ang isabuhay po natin ito upang
doon po matagpuan natin, talaga pong mararamdaman natin, mababago tayo ng unti-unti. Sapagkat yun po yung liwanag na handog sa atin ng Panginoon. Sabi nga po, pagka po tayo naliwanagan ng ganun, ako po sa buhay ko, naranasan ko po yun kung paanong napakasarap po ng may kapanatagan. Amen po ba? Napakasarap po matulog, lahat po yan, na dating buhay ko po talagang konting ano lang, di po ako makatulog. Problema, parang pasan mo ang daigdig. Meron po ba ditong ganon? Di ba po, parang konti pa lang, tapos pagka po may gagawin tayong mga gawain sa bahay nga lang, minsan, hindi pa ako tapos itong maglaba, magaganito pa ako, magaganito, ganun po eh. Pero salamat po sa Ama, kung paano tayong naliwanagan, unti-unti, alam na natin na bawat ginagawa po natin, ialay natin sa Panginoon, lahat po maaayos. Sabi nga po, ano man yung pinagdaraanan natin, ano man yung kadiliman na yan, ano man yung sakit, ipagkatiwala lang po natin sa Diyos, no po, ialay natin sa Kanya, maniwala tayo, at higit po sa lahat, magsumakit, magsumika po tayo na sumunod at tupdin ang mga aral niya. At dun po, pag ginawa po natin yun mga kapatid, mararamdaman po natin, matatagpuan po natin ang kalakasan, kapahingahan na alay sa atin ng Panginoon, hindi lamang sa ating lupang katawan po, kundi higit po sa ating kaluluwa. Sabi nga po talaga pong pag binago ka na ng Panginoon, ikaw rin naman po yung masisiyahan. Amen po? Tayo rin po sa sarili natin yun tayo po yung be-benefit talaga. Dahil tayo po yung mapapanatag, mapapayapa. Higit po sa lahat, alam niyo po, kayo rin po yung magagalak. Sino na po yung nakadama ng ganon? Napakasarap po, hindi po kayo nagagalak. Napakasarap po ng nagagalak. Sa totoo lang po, iba po yung pakiramdam. Sabi nga, iba po yung happy sa joy. Talaga po yung pag yung joy ang naramdaman po natin, yung kagalakan, lalo na po mula sa Panginoon, napakasarap po talaga. Sabi nga po, pagka tayo'y naliwanagan na mula sa kadiliman, yun po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon Sana nga po, sabi ko, tayong lahat po na naakay sa dakong ito, nakakapakinig ng aral po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, wag na po nating naisin pa na yung liwanag po na yun ay mamatay pa. Patuloy po natin pagningasin yung liwanag po na yun ay pagsumikapan po natin wag nang mamatay. Kasi po sayang Napakasarap po. Yun po ay biyaya ng ating Panginoon. Sabi nga po, ako nung dito po ako napunta, napakarami na pong biyaya na tinanggap. Na nung dating buhay po, wala. Sapagkat noon po, meron po siguro, pero ang iniisip lang po natin, material hindi po. Napakarami po ditong biyayang nakukuha. Pansa lang po tayo ay nagiging tapat at magpakatotoo po tayo sa ating Panginoon. Lahat po ng biyaya, klaseng biyaya, nandirito po, ibibigay po sa atin ng Panginoon sapagkat mahal na mahal niya po tayo. Kailanman po hindi niya tayo pinababayaan. Sabi nga po, dumating man tayo sa point na mawala na po lahat ng bagay sa ating buhay, iwan man po tayo ng kahit na sinong tao na akala natin nagmamahal sa atin, o tunay nga pong nagmamahal din nga sa atin, iwanan tayo. Pero po ang Diyos, kailanman hindi tayo iiwan. Kaya po mga kapatid, yung liwanag po, pakaingatan po natin, huwag na po sana mamatay. Mahirap po sa kadiliman. Madali po bang maglakad pag madilim? Hindi po, di ba? Maaari po tayong madapa, masugatan, masaktan. Kaya po sana po yung liwanag na nakamtan natin, patuloy po natin pagliwanagin at ibahagi po sa ating mga kapwa-tao. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po, Teacher May. Siguro po tayong lahat na nagpupunta rito araw-araw ay nakakadama at nakakaramdam ng pagbabago sa atin. Sino po sa atin ang hindi nakakadama ng ganon? Lalo na po yung mga malalapit dito na halos araw-araw na natatanaw ko na pumupunta dito. Bakit po kayo nagpupunta dito kung wala kayong nadadamang pagbabago? Di po ba? Sa mga taga Valenzuela nga po, madami pong ganun Ano po? Marami, kahit ting Sabado lang, maraming nakakadama. Ano po? Ang susunod po nating magbabahagi ay ang ating kapatid na Marie. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagagalak po ba kayo at narito ngayon kayo sa panawagan ng ating Panginoon?
Amen. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat umatin tayo sa panawagan ng ating Diyos na buhay. Ngayon po ang isang araw na pinaka-importante sa bawat isa sa atin sapagkat ito ang tinakdang araw ng ating Panginoon upang ipasuot sa ating mahal na Apo Kunching ang kaputiang damit. At dito lalo tayong naging benepisyo sapagkat ibinigay ang banal na Espiritu, puspos ng Espiritu upang ialay sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano nga po ba tayo nung tayo ay wala pa sa Panginoon, nung tayo nasa kadiliman? Lahat po tayo ay nasa kadiliman nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa dati nating buhay, marami tayong mga pangarap na gusto nating matupad. Unang-una ang sarili natin ang ating inuuna. Amen po ba? Wala tayong pakialam sa ating mga kapwa-tao sapagkat ang nais natin, lagi tayong number one. Lagi tayong una sa lahat ng bagay. Gusto natin, mayroon tayong ganito, mayroon tayong pera, may maganda tayong tahanan, may maganda tayong sasakyan, ang mga anak natin asensado. Lahat na yan ay pangarap ng bawat isa sa atin sapagkat makasarili tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, napakabuti ng Panginoon sapagkat anuman ang naging panawagan sa bawat isa sa atin, ito man ay karamdaman, ito man ay problema, kung bakit tayo nadako sa dakong ito, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sapagkat, kung bakit? Sapagkat dahil sa panawagan na yon, dahil sa pagpunta nyo dito, kung anuman ang panawagan sa bawat isa sa atin, dito natin nakilala ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa pananatili natin dito nagbukas ang ating diwa upang ganap nating makilala ang Diyos na buhay na iyong pala ang magbibigay at magbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Amen po? Sapagkat sa araw-araw nating pakikinig sa dakong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, unti-unting nagliwanag ang ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa mga karanasan natin sa dakong ito kung bakit tayo naparito sapagkat ito ang nagbigay bukas o nagbukas ng daan upang matunto natin ang landasing matuwid at makilala natin na mayroon pala tayong Diyos na buhay na dapat nating asahan sa ating buhay. Sapagkat nung dati nating buhay, pag nagkakaroon tayo ng problema, bagabag ang ating kalooban, hindi tayo makatulog, kung ano-ano ang pumapasok sa ating isipan na para bang sa pakiwari natin ay hindi natin to kayang solusyonan. Sapagkat minsan sa kahirapan ng ating buhay, kailangan natin ng pinansyal, subalit nga, minsan wala tayo. Doon nagkakaroon ng problema, doon tayo nagkakaroon ng karamdaman. Amen po ba? Marami na tayong naiisip na hindi maganda sa ating kaisipan. Subalit, nung nadako tayo sa dakong ito, binigyan tayo ng liwanag ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na hindi pala pera ang hadlang upang tayo ay maging masaya. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa ating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang inihahayag kung gano'n niya tayo kamahal. Sapagkat sa pamamagitan nito, unti-unti nating naramdaman ang pagmamahal niya na hindi lang pala salapi o anumang mga bagay ang makakapagpaligaya sa atin. Sapagkat nandyan ang ating Panginoon na tuwirang nagbibigay ng galak sa bawat isa sa atin. Amen po? At gano'n din po, hindi na tayo naghahangad ng mga material na bagay. Sapagkat kontento na tayo kung anong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nakakatulog tayo ng mahimbing sapagkat kung mayroon tayong problema, idinudulog natin sa ating Panginoon at instant sinasagot tayo ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, para sa akin po, sa aking katauhan, marami pong balakid nung unang wala pa ako dito. Andun nga po yung wala akong kontento sa aking buhay. Lagi may bagabag sa aking kaisipan kung may problema ako. Para bang pasan ko na ang daigdig na sinasarili ko ito. Subalit, nang nadako ako dito, pinagpapasalamatan ko at nagkasakit ako sapagkat nakilala ko ang Diyos na buhay na hindi pala ako dapat mangamba sapagkat andyan siya na nagmamahal sa akin. Sa pamamagitan ng Apo Kunching na pakikinig ko araw-araw sa dakong ito, lalo at lalong nagpakilala sa akin ng Panginoon na mapalad pala ako sapagkat napunta ako sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako
sa ating Panginoon sapagkat hinirang niya ang ating mahal na Apo Kunching sa dakong ito kung saan madali nating abutin, madali nating mapuntahan, hindi na tayo gagastos ng salapi na malaki upang makaniig natin ang banal na Espiritu at tuwiran na sa pagpunta natin sa dakong ito, mataimpim lang tayong manalangin, makinig, ibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon at instant makakamta natin ang kagalingan o ang mga hinihingi natin mayroong kasagutan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat mapapalad tayong lahat at napili niya tayo upang makatungo dito sa ubasan niya at managana tayo sa pamamagitan ng banal na salita na inahandog niya sa bawat isa sa atin na nagbibigay ng tuwirang liwanag. Nawa ang liwanag na nakamta natin, patuloy natin itong paalabin hanggang magliwanag at makapagbigay tayo ng liwanag sa ating mga kapwa-tao. Hindi lang natin dapat sarilinin ang liwanag na nakamta natin sa dakong ito, kundi ibigay natin to sa ating mga kapwa sa pamamagitan, hindi man sa lapi o hindi man sa pamamagitan ng konting bagay, sa pamamagitan ng pagpapadamo mo ng pag-ibig sa kapwa mo, maipapakita mo ang liwanag na nakamtan mo sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po nasasayang ang mga oras at panahon natin sa pagpunta natin sa dakong ito sapagkat tayo po ang nagbebenepisyo, nakakatulog tayo ng mahimbing, may kapayapaan tayo, may kakontentuhan tayo sa ating buhay, iyon po ay hindi kayang bili ng salapi. Amen po? Kaya napakapalad natin, wala man tayong sa maraming salapi, subalit mayaman tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Marami pong salamat at isang magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po. Marami pong salamat, kapatid na Marie. Alam ko po na kayo'y gising na gising dahil lahat po nung tumatayo sa harapan na ito ay napakagaganda ng mga binibigay na pagbabahagi. Di po ba? May tulog po ba? Napakaganda po, di po ba? Lahat po nakakagising ng damdamin. Ito pa po ang isa, ang aking kapatid na tulpo. Buhay po ba ang Diyos? Naantok na po ba kayo? Hindi tayo maaantok sa gabing ito sapagkat ang banal na ito ang anibersaryo ng ating mahal na Apo sa kanyang pagpuputi. So, marami po sa inyo na hindi siguro nagtatanong kayo, paano kaya bakit kaya siya naging alagad? Bakit kaya siya marami silang alagad? Ano pa kaya ang paano kaya sila nakarating? Ang layo-layo niya. Alam niyo po kasi, bilang ako, hindi ko po talaga akalain na ako ay matatawag sa dakong ito. Noong 2007 po kasi, bago mag-2007, siguro sa isang taon, 5 times po akong ma-ospital. Iba-iba pong sakit. Tuwing ako po ay na-ospital, may nakikita uling bagong sakit. Kaya dumadami yung sakit ko. Dumadami rin ang mga gamot na iniinom ko. So pagkatapos po, galing po ako sa isa sa ospital. Dahil nung araw po, ayaw ko po yung hindi ako maganda. Ayaw ko po yung hindi maayos yung buhok ko, ganon. Kaya mula sa ospital po, nagpunta ko sa isang parlor sa Green Hills. At doon po ay nakilala ko ang isang umaayos ng buhok ko. At sabi po niya, bakit wala na naman kayo ng matagal? Kasi dati po, weekly po akong nagpupunta doon. Sabi ko na hospital na naman ako kasi, tapos sabi po niya sa akin, ginamit siya ng espiritu. Sapagkat sabi niya, naniniwala ba kayo sa manggagamot? Sabi ko naman, anong manggagamot? Tapos sabi ko, yung manggagamot, yung maggagamot po kasi ako galing doon na gumaling ako, ganun-ganyan. So sabi ko naman okay lang, saan ba yan? Sabi ko. Sabi niya, ito address, i-text ko po sa inyo. Ganito address, ganun-ganyan. Sabi ko. So sabi ko, hindi ako nag-interest masyado kung mapunta rito kasi hindi naman po sa nagmamalaki ako.
kaya ko po kasi na bumili ng mga gamot. At sabi ko, parang hindi ko gusto yung pumunta yung ganun-ganon. Pero sabi ko, yung aking kapatid na lalaki na naging alagad na rin noon, ang interesado na pumunta rito. Kaya sabi ko, sige, tayo na. Hindi po namin alam kung saan ang lugar na ito. Kaya nung nagtanong-tanong po, nawawala po kami. Kaya doon po kami dumaan sa highway, tapos bumalik po kami. At nang nakita ko po ang lugar na ito, sabi ko sa sarili ko, parang hindi siya bago. Parang nakita ko na ang lugar na ito, sabi ko. Tapos pagpasok po namin, ang mga alagad po ni Apo Kunsing, sabi ko, parang nakilala ko na itong mga ito. Hindi ko lang alam kung office mate ko ba ito. Basta kilala ko sila. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Ngayon, dyan po ako sa likod madalas umupo. Hindi ko naman po masasabi na madilim ang buhay ko bago nakilala ko ito. Subalit ang after po ako sa aking kaligayahan. Madalas po akong umalis ng bansa. Subalit pagkatapos po yun, pagbalik ng bahay, malungkot na naman ako. Kaya po siguro, ang pag-upo ko po sa likod na yan, marami po akong nakita. Marami akong nagsusuri po ako. Saan ba ito? Bakit ako napunta rito sa lugar na ito? Kaya po, wala pong sinabi si Apo Kunsing sa akin, nakagaya ng aking mga kapatid, na ikaw, kagaya po kay kapatid na Marie, sabi niya, may butas ba ang puso mo? Ganun sinasabi, pero si Apo Kunsing, wala siyang sinabi sa akin. Subalit mga nagsabi ng kapatid na Anali, ito po ang mga gamot, ang mga dahon-dahon, mga gano'n, inumin po ninyo ito, ganyan, sa isang buwan, gano'n. Masunurin naman po ako, ginawa ko din naman. Hindi ko na ininom yung aking mga gamot. Nagbanyos naman ako. So hanggang yung 9 days na nagbabanyos ako, in the middle ng 9 days na yon, it was Wednesday, natutumba po ako rin. Yung bang pagdating ko pa lang po dito bago si Apo Kunsing, nanginginig po. Tapos hindi ko alam kung ako ba ay natatakot. Hindi ko naman alam kung excited ako. Basta nanginginig lang ang buong katawan ko. So pag ganyan ni Apo Kunsing sa akin, bumabagsak ako. Kaya sabi ko, ang kapatid ko, bakit ganun? Bakit ako lagi na lang bumabagsak, nakakahiya? Kasi alam nyo po nung araw, I weigh about 190 pounds. O 90, yeah, yung mga ganun po ako kalaki. So pag